andun po ako sa Davao, na tiga Manila, Manila Base Unit na mag-ooperate sa Davao. Kasi po nga, Mayor, at alam pong very supportive siya sa mga anti-illegal drugs operation. So, during that time, wala kayong hinagap, Colonel Asierto at General Villanueva, wala kayong hinagap na involved ang dating mayor po ng Davao sa drugs. Mr. Chair, General Villanueva, sige po. Mr. Chair, talagang supportive Wala kayong hinagap na involved ang dating mayor sa drugs? Wala po, Mr. Chair. Hindi nyo alam? Actually, during the operation, yung actual operation, Mr. Chair, Yes. nagtayo po sila ng command post just 50 meters away from the clandestine laboratory. Sino po nagtayo? Sila, Mayor Duterte, si General Simeon Dizon, Regional Director po siya ng PNP ng Region 11, na andun po yung ibang mga konsehal ng Davao City at na andun po ang media while we were operating on the clandestine laboratory. So, talagang ang iniisip namin, talagang walang involvement ang ating mayor during that time. Okay. Colonel Asierto, what can you say about that? Ako po, meron po ako naririnig na chismis, pero wala po akong makitang ebidensya. At in fairness po talaga, talagang during our surveillance, hindi po nahagip yung pangalan ng mga Duterte. Hindi po namin hagip, in fairness. Naglalaro lang po ang isip ko dito, no, sapagkat may mga napatay na mga mayor na involved sa drugs, may mga napatay na mga high profile na involved sa drugs. Ano po ba ito? Ito po ba ay to annihilate the competition para isa na lang ang manguna dyan? O ano po bang palagay nyo, Colonel Asierto? Sa aking pong assessment, with yung kanyang pagproteksyon kay Michael Yang, saka kay Alan Lee, ang aking po is parang cover up po yung pagpatay niya sa mga maliliit na sa mga maliliit na personality na involved sa droga. Parang cover up. Kumbaga, yung assessment nyo. Parang cover up po eh. Oo, cover up. Dahil bakit po nyo nasabing parang cover up? kasi po ang namamatay is yung mga nasa baba, yung mga user. Yung, kumbaga is mga end user. Tapos yung medyo yung distribution, yung mababang distribution. Pero yung source po, hindi po ginagalaw. General Villanueva, anong palagay nyo? Anong palagay nyo? Mr. Chair, iba yung analysis ko doon, Mr. Chair. Kung bakit nagtayo ng Davao Laboratory. Kasi Mr. Chair, talagang during that time, talagang mataas ang level ng aming vigilance against crime, illegal drugs. Ano na ngayon ang assessment nyo during that time? During that time, the Mr. Chair. former president became president and he had war on drugs and killed so many people. Ano po yung assessment nyo dyan? For example, like Mayor Espinosa, pinatay po. Paruhinog, pinatay. Si Jed Mabilog ay kinakailang umalis ng Pilipinas sapagkat pinagbintangan. Ano po ang assessment nyo? Mr. Chair, hindi ko... I cannot give any assessment on it because dun lang po ako sa anti-illegal drug campaign. Well, that's anti-illegal drugs. Yes, Mr. Chair, pero That's the anti-illegal drugs campaign. pero wala pong actual na ebidensya na pwede kong ituro ang ating presidente. Oh. So, I cannot speculate on the things na wala po akong personal knowledge. Of course, that's true. Yes. Anyway, Mr. Chairman, at tutulugan na lang mamaya para yung ibang naman ay makapagtanong din. Thank you very much. Salamat, Congressman Abante. The next to interpolate